Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Ako pong muli si Pastor Bong, bumabati na isang pagpalang Tuesday morning sa ating lahat. What comes into our mind when we say the word worship? What comes into our mind pag sinasabi nating pinupuri ko ang Panginoon Diyos? Now the big question is this: paano ko malalaman na yung aking pagwo-worship, paano ko malalaman kung yung aking paglilingkod, yung aking pamumuhay, yung aking pagtawag sa Panginoon, lubos na nakakarating sa Kanya? Many people, mga kapatid, especially pag tayo ay nagpadala ng sulat, oldies, okay? O mga yung tinatawag natin mga old school. Hindi ba, hindi tayo napapakali pagka hindi natin nare-receive na, natanggap ko na yung pinadala mo. Na-receive ko na yung pinadala mo. Hindi ba? Nagkakaroon lang tayo ng peace of mind, nagkakaroon lang tayo ng kapanatagan pag alam nating nakarating na dun sa taong ating pinadalhan yung pinadala natin. Even sa mga OFWs na nakakapakinig sa atin, hindi ba't may tinatawag tayong remittance? Yung ating family support. Na once na pumasok tayo sa, let's say, sa isang padalahan, sa Western Union o kung saan man yan, MoneyGram, hindi ba't pagka tayo nagpadala ng pera, no, ina-expect natin in a few minutes or kinabukasan and some mga 2 days, hindi ba't sine-check natin natanggap mo na ba yung pinadala ko? At pag hindi pa natin ko-confirm na natanggap na nila, is parang hindi tayo napapakali. Bakit wala pa? Dapat dumating na yun . Bakit hanggang ngayon hindi mo pa nare-receive? I-check ko, di ba? Because all of us needs assurance. However, paano natin ma-assure if our worship really touches the heart of God? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. What the Bible says about how can I know if my worship pleases God? How can I know if my worship pleases God? Ang ganda nito. Okay? Very basic. Sa Lucky Money dapat. Huwag niyong kakalimutan . Sige. Total family natin ito. Para daw makasiguro kayo na inyong remittance sa Pilipinas ay makakarating ng safe and sound sa Lucky Money. Dapat. Okay? Yan, sa Lucky Money daw talagang maaasahan kasi mga Kristiyano daw. At saka tapat at mapagmahal ang ating mga kapatid dyan. Okay, moving forward mga kapatid, may mga tanong kasi sa ating ganito no? Ano ba talaga sinasabi ng Bible? How can I know if my worship pleases God? Yan, syempre meron tayong biblical foundation para sa ating pag-aaralan today. Saan natin makikita yung ating biblical foundation? In the book of John chapter 4 verse 23 to 24. It talks about true worshipers. John 4:23 to 24. True worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Again, John chapter 4 verse 23 to 24. True worshipers will worship the Father in spirit and truth. For such people, the Father seeks to be His worshipers. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Paano natin i-apply itong verse na binasa natin sa ating buhay? Minsan yun ang struggle sa ating mga Kristiyano . Yes, ang ganda ng verse. Powerful yung verse. Pero pagdating natin sa application, there is where we struggle. No? Have you ever wondered if your worship pleases God? Sometimes, or most of the time, sometimes nagtataka ba tayo, yun ba talagang aking pagpupuri sa Panginoon ? Is it really pleases God? Is it really acceptable to God? Is it really reaches the heart of God? Perhaps
You've read about the Old Testament regulations, no? Dito, alam niyo, you will always hear that to me. Whenever I preach, I make sure na balance, no? Kasi ang Bible is perfect, okay? Ang Bible is perfect symmetry. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos, it is perfect symmetry. Okay? Old Testament, New Testament, kailangan balansyado yan. Hindi magko-contradict sa bawat isa yan. So have you ever read about the Old Testament regulations? Yung mga tinatawag na Mosaic sacrificial system? Yes, meron yan. And I'm sure all of you na napakinggan nyo na yan sa akin na tinuro ko yan dito. And have you ever wondered what you are required to do when you want to worship God in the Old Testament? At pagdating sa New Testament, Jesus has fulfilled the law as himself. He fulfilled the law. Jesus is the fulfillment of the law. Yung Old Testament, Mosaic sacrificial system yan. Pag-aalay sila, papatay sila ng lamb without blemish. But when it comes to the New Testament, Jesus Christ is the Lamb of God. Ngayon ang tanong, kung dun sa Mosaic law, nung during the Old Testament, pag nagdala ako ng lamb of offering, pag pinatay yun, makikita ko mismo. Pinatay sa harap ko, tumulo ang dugo, and then yung high priest, itinapit ako dun sa golden incense altar, okay na. My worship pleases God. Kasi may ritual Nakita mo talaga na there is, parang yung sinabi ko kanina, na oo, natanggap ko na, na-receive ko na. During the Old Testament, Mosaic sacrificial system, that is the assurance that their offerings, that their worship really pleases God. It is very important to remember that whenever you worship, ang priority ni Lord yung puso mo. Yes, it is important to remember whenever you worship, God's priority is your heart. So through worship, kagaya ng binasa natin sa ating verse kanina, because the Father seeks true worshiper. We're gonna go deeper to that. Paano sinasabi ni Lord na true worshiper? Paano ko ba malalaman? Am I really a true worshiper? Tanungin natin yan sa atin, sa sarili natin. Am I really a true worshiper? Kasi ang hinahanap pala ni Lord, yung true worshiper. Now the big question is this, am I one of those true worshipers? O sabihin mo sa katabi mo, are you a true worshiper? Kasi kung true worshiper ka, ikaw yung hinahanap ni Lord. Kung true worshiper ka, you belong to those people who worship the Father in spirit and truth. Kasi sabi niya, kung magwo-worship ka daw sa ating Panginoon Diyos, if you want to worship the Father, you must worship in spirit and truth. Sambahin, papurihan, dakilain, paglingkuran ng Panginoon Diyos sa espiritu at katotohanan. I'd like to give you a supporting verse from the book of 1 Chronicles chapter 28 verse 9. It is talking about Solomon. So sabi ni Lord dito, as for you, my son Solomon, know the God of your father and serve him with a loyal heart and with a willing mind. For the Lord searches all hearts and understands all the intent of the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, ito matindi, He will cast you off forever. Sister Eileen Williams, paki-post mo nga sa Tagalog at babasahin natin ng Tagalog. 1 Chronicles chapter 28 verse 1 Chronicles 28 verse 9. O sa iyo aking anak na si Solomon, sabi niya, kilalanin mo ang iyong Diyos, Ama. Paglingkuran mo siya ng may katapatan and a willing mind. Ibig sabihin, willing ka, hindi ka napipilitan. Ng buong katapatan. Pagkat ang Panginoon Diyos ay sinasaliksik ang ating puso at naiintindihan niya ang motive, ang intensyon ng ating isip. So dito pa lang mabibigyan na tayo ng malinaw na direction Mabibigyan na tayo ng malinaw na explanation. Do you worship me just because you want to show everybody that you are worshiping me?
Tandaan natin mga kapatid, we can never hide anything from the Lord. Nakikita ni Lord. Sabi dun sa last phrase, if you seek Him, pag hinanap mo siya, makikita ka niya. He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Meron pang isang verse, yung Psalm 51. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and contrite heart. Those, O God, you will not despise. Yung mga broken spirit, do you believe in this, mga kapatid? That God is so close to the contrite heart? That God is so close to the broken-hearted people? Alam niyo bang malapit ang Diyos sa mga puso na nasusugatan? Sa mga puso na nanghihina? Malapit ang Diyos dyan. Because He is our God that comforts us. He is our comforter God. Ito na, pinost na ni Sister Eileen. Okay, tinan mo ha. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Ito ha, ito na yung pag-worship natin. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya at pakailanman. Malinaw ang sabi ng Bible, mga kapatid. Ang priority ni Lord, yung puso natin. It is important to remember that whenever we worship the Lord, ang tinitignan ni Lord, yung puso mo, kapatid. Yung puso natin. Kaya ano sabi ng Bible, di ba? You rend your heart and not your garments. Ang i-offer mo sa Kanya yung puso mo. Hindi yung mga dala mong garments na hindi yung suot mo, mga kapatid. Sabi niya, return to the Lord your God. Because the Lord is gracious, the Lord is merciful, He is slow to anger, and He is so kind, mga kapatid. But ano bang ibig sabihin ng mga verse na yun? Ano sinabi? Bakit parang puro puso? Rend your heart in the book of Joel, not your garments. The sacrifices of God are a broken spirit. Tapos sabi niya, serve Him with a loyal heart and a willing mind. Bakit? Puro puso yata. Yung willingness. The way we do it. Saan nanggagaling yung ating worship? What exactly does that mean? What characterizes a heart that is lovely to the Lord? Ano ba ang katangian ng isang puso? Ano ba ang katangian ng isang puso na napiplease ang Panginoon Diyos? Ano ba ang characteristics ng isang puso na kinasisiyahan, na tinatanggap, na pinapakinggan ng Panginoon Diyos? O di yung binasa nating verse, true worshipers will worship the Father in spirit and truth. Kasi the Father seeks to be His worshipers. Sabi niya, if God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. Tandaan natin ito, mga kapatid. Listen to this. The heart that is led by God's Spirit, a heart that is filled with the truth of the Word of God, a heart that is filled with the truth of the Holy Spirit is pleasing to Him. Pag ang puso natin nag-uumapaw sa Holy Spirit, pag ang puso natin is always lead by the Holy Spirit, pag ang puso natin is always lead by God's Word, God's truth, yung salita ng Diyos nababasa natin, but the way the Word of God moves in our life, hindi natin nakikita. It is an internal manifestation kung paano kumikilos si Lord sa puso natin. And the only one actually equipped to have that kind of heart is the one who really worship God in spirit and in truth. Si Jesus Christ, He was unimpressed by those who displayed their devotion in a boastful, in attention-getting manner. Yung tinatawag na pakitang tao. Ayaw ni Lord ng ganon. Hindi siya napiplease sa ganon. Remember, sabi ni Jesus Christ, yung true worshipers in spirit and in truth.
Pero yung nagpapakitang tao lang, hindi natutuwa ang Diyos. Hindi niya nakikita yan. God will never be impressed by those who display their devotions. In what? In a boastful manner. Pag sinabing boastful manner, yung nagdi-devotion ka lang para magpakitang tao, magpasikat ka na you are righteous than anybody else. Yung winawagayway mo pa yung pagbabasa mo ng Bible, yung nagpe-pray ka sa harap ng maraming nilalakasan mo pa, yung alam natin yan lahat eh. I know you understand what we're talking about here. So kung ganun ang tao nag-worship, their worship was not characterized by love for the Lord. Their worship is not characterized the desire to do the will of God. Rather, they were motivated by what? Their own fleshly agenda and goals. Kaya nga sinabi sa atin ng Panginoon Diyos, God, Jesus Christ, instructed us. Ano sabi ni Lord? When you pray, do not be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Ano sabi ni Lord? Truly I say to you, they have their reward in full. Bakit? Pinuri na sila ng tao eh. Nakuha na nila yung reward nila. At yun naman talaga ang kanilang purpose, na makakuha nila yung attention, makita nila yung pagpupuri, yung purihin sila. Uy, ang banal-banal mo talaga. Talagang terno ka pa, up and down. Balot na balot ka ng mga, tandaan natin yung mga Pharisees noon, meron silang nakalagay sa braso nila, yung maliit na box. Ang laman nun yung scripture, yung Torah, mga verses na nakalagay doon sa Old Testament, yung Torah. Meron pa sila sa noo, meron pa sila sa belt nila. Meron pa sila sa dibdib nila. Ano yun? Public display that they are holy. Public display that they are worshiping God. Tapos tatayo sila sa synagogue. Tatayo sila sa mga corners ng street at doon sila magpe-pray. Ay yung mga tao, huwag kang lalapit niya, baka mapasok. It is happening until now. Nangyayari yan eh. Yung may mga taong pa-holy effect. It is all about your heart, mga kapatid. Tuloy natin. Matthew 6 yan ha. Basahin nyo sa Matthew chapter 6 verse 5 to 6. Pero ano yung tamang pag-worship? Sabi ni Jesus Christ dito ganito. But when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Wow! Ang ganda naman. Applicable lang ba ito, Pastor, sa prayer? Hindi. It is applicable to any actions that you do in worshiping the Lord. Yung bang pag-worship kay Lord tuwing Sundays lang? Hindi. The way you worship God is when you worship Him with your job. You worship Him with your family. You worship Him in whatever you do. Do it for the glory of God. Yung bang ginagawa ko ito kasi gusto ko ma-please si Lord, hindi yung tao. At pag alam mo na ikaw nakikita ni Lord na yung intention talaga ng puso mo is, alam mo talagang napakatapat nitong anak ko na ito. The way he do his job, the way she do her job, the way she speaks, lagi niya akong wino-worship. Yung reward ng mga tao, hindi natin ma-achieve yan. Pero anong gusto mo? Yung reward nung kaibigan mo o nung buong congregation o yung reward ni Lord? Same thing in the ministry. Magdadala ka ng pagkain sa church. May gagawin ka sa church. Alam mo, ang tip ko sa inyo, huwag niyong intayin purihin kayo o pasalamatan kayo ng tao. Of course, masarap yung pinapasalamatan. Masarap yung nako-compliment. Masarap yung na-appreciate. Pero mas masarap na ang nagko-compliment sa iyo si Lord. Mas masarap na ang nag-appreciate sa iyo si Lord. May mga Kristiyano hindi lang nabati. Hindi lang nabigyan ng pasasalamat. Ako, nagre-reklamo na. Galit na kaagad yan. Hindi man lang kami sinabihan. Hindi wala man lang ganito. Walang no. A true Christian will always want, believe that the rewarder will reward you in secret.
Kasi ginawa mo yun out of the abundance of your heart. And you pray, you worship God because you love God. Not because to impress the pastor, not because to impress the people around you, but you want to please God. Amen. Can I see an amen to that? Can I see an amen to that? Let this be an eye-opener to us. Pag may ginawa kayo, pag may tinulungan kayo, huwag nyo nang ipamalita. Because helping people is worshiping God. Supporting the church is worshiping God. Helping the ministry is worshiping God. Doing your best at job is worshiping God. There are many ways that we can worship God. But ang tanong, how do I know if my worship pleases God? It is the intent of your heart. So kung may ginawa kang mabuti, pero ipinamalita mo naman, I'll tell you this, it will not please God. Somehow, if you remain quiet, Lord, ginawa ko po ito dahil sa iyo. Lord, gagawin ko po itong bagay na ito dahil sa iyo. Kasi Lord, mahal kita. Kasi Lord, mahal kita. Yan ang ating morning devotion. Ito mga maliliit, simpleng bagay na hindi natin naiintindihan minsan, ngayon nauunawaan natin. Amen. O, ang dami nag-amen o. Mas masarap yung action natin ay ginagawa in the glory of God. Totoo naman. For God's glory. Kaya wag offend pag hindi na-appreciate. Kasi bakit? Nakikita naman ni Lord eh. Yung the moment na niluluto mo pa lang, the time na pine-prepare mo pa lang yan, Lord, para sa iyo po ito. Kaya alam mo na be-bless ako. Yung ating mga tinatawag nating just to give a compliment, no? Lahat tayo workers ng Panginoon. Pero yung mga nagpe-prepare ng pagkain para sa church, na kahit pigilan mo, huwag na ka na magdala ng ganyan. Alam mo, sasagutin ka pa, hindi pastor, masaya po ako. Masaya po ako. Ito po yung nililid sa akin ni Lord. Alam mo kapatid, I'll tell you this. God will reward you in secret. Ano man yan, no eye has seen, no ear has heard, because your worship pleases God. The way you serve in the ministry, the way you serve the church, the way you help the church, the way you help the ministry of God, yung mga tumutulong sa ating morning devotion, yes, you do it in secret, you do it in a way that you are doing it because you want to please God. Ang tawag dyan, authentic service to God. Authentic service to God, it begins with the wholehearted trust that nothing escapes His loving arms and His sovereign eyes. Tignan ninyo ha, huwag kayong titigil sa paggawa ng mabuti, lalo na sa pag-support sa church, lalo na sa pag-support sa ministry. Never give up. Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Teka lang. Popost ko sa screen to. Alam nyo, naiiyak ako sa verse na ito. Oo, napapagod tayo. Minsan nahihirapan tayo. Kasi minsan kahit anong gawin mong mabuti, may nasasabi pa rin ng mga tao sa'yo. Yes, you cannot please everybody. Pero tandaan nyo ito mga kapatid. I'm giving you a verse right now. Okay? At gusto ko maging kalakasan nating lahat ito, mga kapatid. Lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, lahat ng gumagawa ng mabuti, huwag niyong kakalimutan itong verse na ito. Pa-flash ko sa screen. Okay, just give me a couple of seconds. Okay? Tapos, unan, screenshot natin, i-post sa Facebook, ito mga dapat na encouragement, inspiration sa atin. Okay? Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Wow. Screenshot, itag ang kaibigan, i-post sa Facebook page ninyo,
i-encourage ang bawat Kristiyano, i-encourage ang cell group, i-encourage ang bawat isa. Pag alam mong Kristiyano nagsaserve sa Lord, ipadala ang verse. Pag ang taong kapatid natin gumagawa ng mabuti, hindi siya unjust. We have a just God, mga kapatid. That's true. Why? Because God assumes full responsibility for our needs when we obey Him. Pag naglilingkod kay Lord, hindi ka pababayaan. Pag gumagawa ng mabuti, gumagawa ng tama, nag-iisip ng tama, nire-reward ni Lord. And it was illustrated one day when Jesus Christ was sitting on the temple and Jesus was watching the people who presented their offerings. I know, alam ninyo ang sinasabi ko. It is all about the heart. There are some rich people, they put large amounts into the treasury at pinamamalita pa nila, ang dami nilang ino-offer. They were in the temple. I'm sure lahat kayo nakaka-relate dito. Jesus was just watching them. He was observing these worshipers at yung mayayaman, ang daming offering nila. But they are making a scene. Pinakikita nila, dinidisplay nila. Then there was a poor widow na naghulog ng isang pera. Naghulog ng isang pera. Yung hinuhulog ng iba, makakapal, marami, talagang large amount. Pero may naghulog ng isang pera. Ano sabi ni Lord? Mark chapter 12, yung story niya. Sabi niya, truly I say to you, this poor widow put in more than all contributors to the treasury, for they all put in out of their surplus. But she, out of her poverty, put in all she owned, all she had to live on. Sabi niya, itong mahirap na ito, mahirap na babaeng balo, siya ang nagbigay ng pinakamalaking offering. Siya ang nagbigay ng pinakamasaganang worship in giving to the Lord. Bakit? Itong mayayaman na ito, binigay lang naman nila yung surplus, yung sobra nila. Pero itong babaeng ito, binigay niya lahat ng meron siya. Ito na yung kabuhayan niya, binigay niya. The way we worship God is to give all we can. Huwag natin ibigay yung tira-tira kay Lord. Bigay natin yung the best natin kay Lord. The best time, the best of the fruit, bigay natin sa Kanya. Alam niyo may pagkakaiba ang taong giver at saka ang taong generous. And I want you as Morning Devotion family to become a generous. Yung giver, nagbibigay lang yan pag may ibibigay siya. Pero yung generous, ito yung istorya ng poor widow. Nawala na siya, nagbibigay pa siya. Yes. Ganun dapat ang ating worship sa Panginoon. Ganun dapat yung worship natin sa Panginoon. Gumagawa tayo, naglilingkod tayo, nagbibigay tayo sa Panginoon kasi meron lang tayo. No. Kahit wala, magbigay ka sa Panginoon. Kasi doon nakikita ni Lord yung puso natin. Is it all about money? No. It's not all about money. But what can you do? What you can do to the Lord? Na kahit pa nga sabihin mong pagod ka na, I'm doing this for the Lord. Kasi this is my best offering to the Lord. This is my best worship to the Lord. Are you noticing what is important to the Lord? Napapansin ba natin? Anong mas mahalaga sa Panginoon? It's not the size of your offering that matters. It is the trust of your heart to give to the Lord. I've experienced it. And the best that I can give to the Lord is for me to be used by Him to proclaim, to share the gospel. Sabi nila, bakit hindi ka magtrabaho?
Sabi ni Lord, hindi naman kita pinadala dyan para magtrabaho. Dinala kita dito sa Amerika para magpastor. And I gave everything to God. And God will reward us in secret. Let that be an encouragement to us, mga kapatid. Yes, hindi man tayo mayaman sa mga bagay na nakikita natin, but mayaman tayo kay Lord. Say with me, mayaman ako kay Lord. Kasi yung tunay na yaman natin, nandoon sa Kanya. All our worship that pleases Him, nag-iipon tayo sa langit, mga kapatid. And as you prepare to worship God in spirit and in truth, you have to examine the reason that you are approaching to His throne is because you love Him. Mayaman ako kay Lord. Yung paglilingkod natin sa church, pagpunta natin ng maaga, pag-alis natin ng late, yung nagliligpit, nagsaserve ka, kapatid, that is worshiping God. Kahit sabihin mo nagsasando ka ng ulam, nagpe-prepare ka ng yung mga offering envelopes dyan, you're worshiping the Lord. Masaya ang puso mo, nagsaserve ka kay Lord, umaawit ka kay Lord, you are worshiping God. When you prepare to worship God in spirit and in truth, kasiyahan mo ang maglingkod sa Kanya. At pag nakita ni Lord, alam mo, ang saya-saya nitong anak ko na ito na naglilingkod sa akin. It pleases me. It's not the size of your offering that matters. It is the trust of your heart to give what you can give to God. You have to examine the reason why you approach the throne of God. Is it because you love Him or you just want to be loved by people? So is it to further your goals or your experience or His loving presence? The way you worship God, the way you serve in the ministry, the way you serve the churches, because you want to get something that you want or to give Him or your utmost devotion. Kaya ka ba nagbibigay para makatanggap ka rin ng ina-expect mo? O kaya mo binibigay kasi love ko si Lord? Kaya ako nagsusupport sa ministry kasi love ko si Lord. Worship in the Spirit of God and glory in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. It will not only satisfy your spiritual life, but it will build intimacy in your relationship with God. Yun ang worship that pleases God. You worship in spirit and in truth. The intent must be to please Him. The intent must be to worship Him. The intent of the heart because you love God. And not to be pleased. And not to be applauded by people. Hindi para purihin. Kung sipag-sipag mo naman, nakuha mo na yung reward. Tapos pag hindi ka nasabihan masipag, di na ako babalik dyan. Ayun na dyan. Walang kwenta mga tao dyan. Yung mga ganun, ayaw ni Lord ng ganun. So I hope and pray, mga kapatid. My prayer and my desire is for us to grow more. Tandaan natin, lahat ng ginagawa natin ay hindi nalilingid sa paningin ng Panginoon. Mas maganda na yung hindi ka purihin ng tao. Pero pinapasalamatan ka, na-appreciate ka naman ng Diyos. That's really matters for Christians. Importante, ano tayo sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Tayo po yung manalangin. Mapagpalang Ama, maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng iyong mga salita na inyo pong binahagi sa amin. Sa iyong powerful revelation, Panginoon Diyos, that really transforms and inspires and encourages our heart, Panginoon Diyos. That beginning today, whatever it is, Lord God, na hindi tama na aming nagagawa, patawarin niyo kami, Panginoon Diyos. Dahil simula ngayon, Panginoon, mas mahalaga sa amin yung nakikita mo kami, Panginoon. Mas mahalaga na yung intention ng puso namin. Kaya kami nag-serve, kaya kami naglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Kaya kami tumutulong sa ministry. And Lord, we praise you and we thank you for giving us many opportunities, Lord God, to realize, to have a realization to ourselves. Kasi Lord, mahal mo kami. Thank you for using morning devotion to have a self-reflection of how we really worship you. Palain mo po ang morning devotion family.
We give you all the glory at pinagpapasalamatan namin, Panginoon Diyos, ang lahat ng tumutulong, nagsesend ng stars, lahat ng mga ministry supporters, Panginoon Diyos, mas lalo mo pa silang i-bless, Panginoon Diyos, because they are doing this all for your glory. Bless them mightily, abundantly. At pagpalain ang bawat isang nakikinig ngayon, even our families, Lord God, as we pray all of these things, declaring that we will reach more people and unite them in your presence. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And amen. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Bong, bumabati na isang mapagpalang Tuesday morning sa ating lahat. Laging tatandaan, worship the Lord in spirit and in truth. Never give up in doing good, because all your hard works and labor, nakikita ni Lord. Huwag na magkakalimutan, mga kapatid. We are blessed by God. I love you all with the love of the Lord. As in, love ko kayo, mga kapatid.